Hello, so ito yung reading natin for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates for those of you na gusto magpa-personal reading. Madam P, ayan yung aming Facebook page. Diyan ka pwede mag-inquire. Nandyan din yung aming WhatsApp. Nakakonect dyan. So kung hindi ka makapag-message dun sa pinaka-page dyan na lang sa aming WhatsApp. Ayan. So anyway, comment ka na lang dyan sa baba. Sobrang ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and share. Maraming salamat po. Simulan na natin. Ano ang messages for the sign of Libra, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Pasensya ka na sa view ng camera natin. Wala tayong available na stand ngayon. So anyway, for the sign of Libra, timeless love reading, temperance, Queen of Swords, Seven of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Why do I feel like yung kakonect mo, ang dami yung pagkakapareho. Maybe pareho kayong may Libra sa inyong chart. I mean, kahit iba yung kanyang zodiac, pero pwedeng may mga planets siya. May mga personal planets siya doon sa kanyang sign of Libra. So, kaya marami kayong pagkakapareho nitong taong to. Maybe sa itsura nyo, or sa ugali, sa pananaw, goals, etc. The Seven of Swords is here. Pwedeng siya yung nagbibigay ng confidence sa'yo. In the past, with the Queen of Swords, pwedeng ang pangit ng tingin mo sa sarili mo, or hindi mo gusto yung mga nangyayari sa buhay mo. Pero, malaki yung naitutulong niya or naitulong niya para somehow maging mas better person ka. And malaki yung, I don't see this as manipulation. Yung iba kasi sa inyo, pwedeng maraming Libra, yung hindi kayang i-handle yung sarili. Like you need someone na magsasabi sa'yo, ganito gawin mo, ganyan gawin mo. Kasi, Libras are very indecisive eh. So, yung iba, pwedeng wala kayong masyadong desisyon or nahirapan kayo sa paggawa ng desisyon. And etong person na to is the one na pwedeng nagtutulong sa'yo para makuha mo yung mga tamang desisyon na nakikita niyang mas mag-workout at magiging mas mabuti para sa'yo. So, may gano'n tayong energy na kukuha dito. And, who is this person nakakonect ni Libra, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Libra. You do have here the Judgment, Five of Swords, at saka ano pa tong isa? The Wheel of Fortune. Ayan. Okay. This could be a person, whether past, new, present person, o wala namang nakita dito or wala namang sinabi. But with the Wheel of Fortune, malaki yung pagbabago sa kanya ngayon. With the Five of Swords, nakikita natin yung pwede nagkakaroon siya ng awakening. Mas nagiging connected siya ngayon sa kanyang spiritual self. Yung iba sa inyo, this could be a soulmate or twin flame connection. Kaya sabi ko, may pagkakapareho eh. You match. Parang kumbaga sa isang sayaw, especially yung mga tango, cha-cha, or anumang sayaw na nangangailangan ng partner. Hindi siya maganda ng mag-isa lang yung sumasayaw, 'di ba? Kasi nga, yung sayaw na yon is for partners. And nagiging mas maganda yung sayaw pag, of course, may chemistry doon sa inyong dalawa. And this is what I can see here. Pwedeng malaki yung chemistry or malakas ang chemistry sa inyo nitong taong to. At meron siyang mga itinatago or nililihim, hindi sinasabi sa'yo.
Yan, you have the devil energy. This is the Capricorn energy. Okay, so nakikita nga natin yung higher self niya. Mas nagigising siya dito or nagkakaroon siya ng some sort of awakening dito sa connection ninyo. Anong emotion ninyo sa isa't isa? Spirit guides, angel guides, please tell me. Ano ko lang, anong tawag dito? I-shuffle. Spirit guides, angel guides, please tell me. Spirit guides, angel guides, please tell me. Emotions. Emotions, please. Okay. The Five of Wands. Queen of Pentacles. And the Knight of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Medyo napapagod ako sa energy. Yung iba sa inyo, I don't know kung ano ha, napapagod ka, stress ka, hindi ka masyado nakakatulog, or nakikinig ka kasi namamahinga ka ngayon, or well, usually naman ganun yung iba sa inyo makikinig is pag papatulog na, parang ito na yung pahinga, ginagawa nyo pampatulog yung reading, yung boses ko. Wow. Nakakaramdam ako ng pagod sa'yo. So, I feel like minsan mo nang inagaw or nakipag-agawan ka dito sa person na to. I don't know if there's another person, kasi may ganong energy, may another person na involved. And, nakipaglabanan ka or inagaw mo or nakaaway mo yung other person na involved sa connection ninyo, or nagkaroon kayo ng sagutan or what. Yung iba naman, pwedeng walang kinalaman dito sa person na to, yung pag-aaway ninyo nung person na kakonect niya na isa pa. I'm seeing a third party situation here. So pwedeng nakaaway mo yung person na kakonect niya na isa pa, and pwedeng yung pinagawayan ninyo walang kinalaman sa kanya. Yung iba naman may kinalaman sa kanya. So in a way, parang lumalabas siya as agawan. This could be a reading. Emotion ng person na ito for you. Spirit guides, angel guides, please tell me. Two of Swords. Pareho pala kayo. Akala ko ikaw lang. Ngayon na lumabas. Pagod din yung energy nitong person na to. Kanina sa'yo ko lang na-feel yun. Ngayon, nung labas ng card niya, bigla ako napagod din ulit. Okay, Page of Pentacles, the Hierophant. Bottom of the deck is the Five of Cups. Okay. So, sobrang sad ng energy niya. Five of Cups, this is... Oh, okay. Nalulungkot tong person na to ngayon. Parang gusto niyang makipag-reconcile, bumalik. Yung iba kasi pwede nagkaroon kayo ng pagme-meet or pagkakakilala or pagkakakonect ng wrong timing, or hindi pwede. Parang gano'n. Magkaiba yung ano, anong tawag dito?
Pwedeng iba yung priorities mo, iba yung priority niya. Nung time na, eto for example, nung time na gusto mong kumonek or makipag-connect ka sa kanya, nagkakaroon ng missed connection or missed opportunity kasi hindi pa pwede, parang ganon. Yun nga, pwedeng kanya-kanya kayo ng priority. O tapos nung time naman na gusto niyang kumonek sa'yo, maybe you're unavailable. May ganon. So, yung iba, pwedeng matagal na kayong magka-connect nitong person na to. So, take only what resonates. Pero gusto niya ng commitment. Gusto niya ng home. And, I feel like minsan na siyang bumuo ng plano or regarding sa'yo na parang maging mas stable yung maybe partnership, relationship ninyo or what. But then, with the Knight of Wands, pwedeng ikaw yung umiwas, umalis, or nag-withdraw sa connection, or ikaw yung nagpunta sa, kumbaga, nag-iba yung path mo for whatever reason. Yun na nga, yung parang, kung hindi man partnership, it could be relationship. Ba na inisip mo ay, nako, eto muna yung gusto kong mangyari. So, the Hierophant, nagkakaroon siya ng awakening. Nalulungkot siya ngayon. Yung iba sa inyo kasi pwedeng hindi siya naging honest sa emotions niya or sa anong gusto niya mangyari. Hindi siya naging vocal. And ikaw, pwedeng ayaw mong magkaroon ng expectations. For example, yung iba sa inyo hindi naging klaro sa'yo. Halimbawa, gumagawa siya ng paraan na magkaroon ng partnership whatsoever sa inyo. So, or gumawa siya ng paraan in the past. But then, ikaw naman, pwedeng nakuha mo to as mixed signal. Naguluhan ka. Ano ba talagang gusto mangyari nitong taon to? Tapos ang ending nito, ikaw na lang yung umiwas, lumayo kasi ang gulo niya. Hindi naman sinabi sa akin kung anong plano niya. So, what? Alangan naman. So, that's your energy. So, in the near future, hindi ko alam kung makaka-relate kayo lahat. Not everyone, of course. But, it feels personal yung energy nito. So, maaaring konti lang makarelate or makakonect dito sa yung parang it feels like personal reading King of Pentacles, the Hermit, and the Sun. Yung iba, magiging mas happy ka sa area ng home in the near future. Satisfaction is here. Nare-realign mo yung sarili mo into mas better place para sa'yo. I feel like you will be more like a home person or maglalagi ka sa place kung saan mas komportable ka. Kung hindi man home, it could be a place na you feel at peace. Diba? Maybe you have your own office or kung sa trabaho, nandun ka sa istasyon or sa pwesto, sa place na dun ka lagi maglalagay kasi hindi ka masyadong nape-pressure and you will find your happiness there. So, yung iba, this could be a home. And some of you, may money na involved dito. So, pwedeng may mga ma-accomplish kang money out of this.
Like, pwedeng may mga makita kang potential na magbigay sa'yo ng opportunities. For example, kasi naglagi ka lagi sa home mo. Ngayon, nakita mo, ay, parang itong pwesto na ito ng aking home ay magandang gawing office or magandang, kasi hindi naman siya gano'n napapakinabangan. Ano kaya't gawin na lang nating business like tindahan or maybe magtayo tayong online business, dito natin ilagay yung mga stocks, etc. So magkakaroon ka ng mga ideas na ganun, which is very helpful sa'yo. Of course, may pagkakakitaan ka doon. Yung iba naman, if there's like some kind of place na hindi naman home, halimbawa sa office, magkakaroon ka ng office, mas mapapabilis mo yung trabaho, magkakaroon ka ng more projects, and mas makakapag-concentrate ka sa mga panibagong mas magbibigay pa ng finances sa'yo. Like maybe, ay, may konti pa akong time pala na natira once na natapos ko to. So, ito yung time na siguro ipahinga ko yung sarili ko, mag-aral ako ng ibang bagay, mag-scroll ako sa social media or sa web, and para malaman ko or matuto ako ng ibang bagay naman na magbibigay sa akin ng kaalaman na pwedeng in the future makatulong yung kaalaman mo from that para mas mag-expand ka, and financially ganun din. So may ganun ako nakukuhang energy area sa place mo na makakatulong. In the future, etong person na to, the Knight of Swords and the Devil. Clarify what's with the Devil and the Knight of Swords. The Moon and the Eight of Swords. Okay. This would like to come out. Kunin natin to. Ace of Swords. Okay. Bottom of the deck is the Nine of Wands. Etong person na to, nagiging maingat siya. This person, kasi nakita natin parang may nagmamanipulate sa kanya. Parang hindi niya kayang gumawa ng mga actions agad-agad. Some kind of stuck energy, feeling stuck, and with the Ace of Swords, marami siyang naiisipan na gawin, pero hindi niya magawa. I feel like toxic kasi. Toxic energy, honestly. Yun nga, kasi may nagmamanipulate sa kanya, and that energy of manipulation is very toxic sa person na to. And the Moon, so nandun yung secrets. Wala siyang choice kundi itago yung mga bagay-bagay na pwedeng may kinalaman sa'yo, and kung ano yung tingin niya doon sa taong nagmamanipulate sa kanya. May mga hidden desires. I feel like nandun na yung kagustuhan niyang umalis kasi nagigising siya sa katotohanan eh. Sabi ko nga, nagkakaroon siya ng awakening ngayon. And this could be another relationship. Yung iba could be situation na parang, ay teka lang, parang minamanipula na ako dito pero wala naman akong choice, kailangan ko magstay, parang gano'n. Nandun yung frustration pero wala siyang magawa. Naiinis talaga siya. So that's it for now. Thank you for watching, guys. I love you all. Please do like and subscribe. Hit the notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. Thank you for watching, and bye-bye.